Ikatlong kabanata. Ang mga namumuno sa iglesia. Totoo ang kasabihan na ang nagnanais na mamuno sa iglesia ay nagnanais ng mabuting gawain. Kailangan na ang namumuno ay walang kapintasan. Iisa ang asawa. Marunong magpigil sa sarili. Marunong magpasya kung ano ang nararapat. Kagalang-galang, bukas ang tahanan sa mga tao, at magaling magturo. Hindi siya dapat lasenggo, hindi marahas kundi mahinahon, hindi palaaway, at hindi mukhang pera. Kailangan ding mahusay siyang mamahala sa pamilya niya, iginagalang at sinusunod ng mga anak niya. Sapagkat kung hindi siya marunong mamahala sa sariling pamilya, paano siya makakapangasiwa ng maayos sa iglesia? Dapat ay hindi siya bagong mananampalataya, at baka maging mayabang siya at mahatulan katulad ni Satanas. Bukod pa rito, kailangang iginagalang siya ng mga hindi miyembro ng iglesia para hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia. Ganoon din naman sa mga tagapaglingkod sa iglesia. Kailangang kagalang-galang sila, tapat sa kanilang salita, hindi lasenggo at hindi sakim. Kailangang iniingatan nila ng may malinis na konsensya ang ipinahayag na katotohanan tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Kailangan ding masubok muna sila. At kung mapatunayang karapat-dapat, hayaan silang makapaglingkod. Kailangang kagalang-galang din ang mga asawa nila. Hindi mapanira sa kapwa, marunong magpigil sa sarili, at maaasahan sa lahat ng bagay. Dapat iisa lang ang asawa ng mga tagapaglingkod at mahusay mamahala ng kanilang pamilya. Ang mga naglilingkod ng mabuti ay ginagalang ng mga tao at hindi na natatakot magsalita tungkol sa pananampalataya nila kay Kristo Jesus. Ang hiwaga ng ating pananampalataya. Kahit na inaasahan kong makakapunta riyan sa iyo sa lalong madaling panahon, isinulat ko pa rin ang tagubiling ito para kung sakaling maantala ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ang iglesia ng buhay na Diyos, ang haligi at saligan ng katotohanan. Tunay na napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Nagpakita siya bilang tao. Pinatotohanan ng banal na espiritu na siya'y matuwid. Nakita siya ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa. Pinaniwalaan ng mundo. At dinala sa langit.